morning! So narito po tayo ngayon sa Angono Rizal at puntahan po natin ang lugar kung saan nagsasanay po ang magsasaka ng Angono Rizal. At alamin natin kung ano yung mga tulong na binigay sa kanila. Narito na naman po tayo sa samahan ng mga magsasaka dito sa Angono Rizal, na kung saan po ay talagang isinanay po sila ng makabagong paraan ng pagsasaka sa paraang organiko dahil kailangan yun dahil magbebenta po sila ng mga gulay sa SM Angono Rizal sa tulong po ng SM Foundation sa temang kabalikat sa kabuhayan on sustainable agriculture. At yun po ay inihandog ng LGU ng Angono sa pangunguna ni Dr. Joel Toplano sa Ate Agribit at si Mayor Jeremy Calderon at Mayor Vice Calderon. At sa tulong po ng MOCA, si Sir Mark po ang nangunguna sa pagsasanay sa ating mga magsasaka. Iba't ibang samahan po ito at syempre lalo na po yung Angono New Normal Farmers Association or ANFA at yung Busilak na may puso na samahan at yung mga nasa mga LGU rin po nandito, sinanay din po sila. Anong Domsa po, Domsa Pegs. Domsa. Ilan po bang samahan ulit? Tatlo, apat. Busila, Timpuyog. Busila? Timpuyog ka ba ko? Domsa. Timpuyog. Timpuyog. And Anfa and Busilak. Apat po na samahan. Yun po ay talagang sinisikap ng Angono Agriculture Office na yung mga magsasaka dito ay matuto sa tamang pamamaraan ng pagsasaka na safe po ang ating mga kababayan na kumakain ng gulay. So yun po, kahit maliit po ang lugar ng Angono, pero ganun na lamang po ang pagmamalasakit ng ating mga LGU dito para po ay talagang makasunod pa rin po tayo sa batas na dapat po ay meron tayong sakahan sa isang bawat lugar. So yun po ay natunghayan ninyo na na-interview po natin yung ating mga magsasaka, iba-ibang karanasan, may mga kabata, may mga matatanda na, pero may mga housewife, may mga iba-iba sila po, pero po talagang nag-enjoy at masaya ang pagiging farmer dito sa ating Happy morning po, Sir Mark. Kumusta po? Happy morning po, ma'am. Sir, gusto ko lang alamin yung mga nakaraan nila ng mga training. Ano-ano po yung natapos nila? Ilang beses na po kayo pala na nag-training? So, ilang linggo, parang ganun. Bali yung weeks po na nag-training kami is ika-5th week po ngayon. Bali yun pong launching is kasama na po. Bali additional 1 week po, ika-6th week na po talaga ngayon. Tapos ang ginagawa po nila ngayon is yung weeding, tsaka po yung preparation of land for leafy vegetable. Pero bago po yun, nag-land prep po sila, nag-clearing po sila. Tapos nag-land prep po, cultivation. Tapos nag-apply din po sila ng plastic mulch. Tsaka po sila nag-transplant ng mga pananim. Ayan. So yung mga iba pang natapos na training, ano-ano po kaya yun, Sir Mark? Na mga natutunan nila? Bali yun sa loob naman po nung room, nung discussion namin. Meron din po kaming concoctions na ginawa. Tulad po ng fermented plant juice, ng indigenous microorganism. Meron din pong oriented herbal nutrients, 1. Tsaka po yung ongoing po na lactic acid bacillus bacteria serum. Alright. So, sir, sa mga naganap po na training, ano po yung nasasabi niyo sa inyong mga etong mga miyembro ng samahan? Ano po yung napapansin natin na dapat pang pasulungin sa kanila, or good student po ba sila? Madali po ba silang natuto? Yes po, po nila. Mabilis po silang matuto. Tapos nagtutulong-tulong din po sila para makabuo po sila ng mga concoctions, matapos po nila yung mga task nila. Ayun. Alright, so
ano pa po yung maaasahan nila sa susunod na mga araw? Yun po, sa mga susunod po na araw, matututo pa po sila ng iba pang mga organic fertilizer concoctions. At saka po yung pong ating maintenance po ng crops. Alright. So, sir, ito po ba yung lot na to ay dito na po din ba kukunin yung mga ipapaninda nila sa SM? Yes po. So, Bali yun pong sa after po sa graduation po nila, opo. mag-harvesting po sila bago po yung graduation. And after po nun, maaari na din po silang magtinda sa SM. Ayun. So, ibig sabihin, ito lahat ng mga tinatanim nila pala, aabangan ito. Yes po. So, yung pag ito ay namunga na, tapos doon na magsimulang harvest, doon din po ba ang simula ng pagtitinda nila sa SM? Yes po. Alright. Pero ngayon po, maaari na din po silang makipag-usap kay SM Foundation. Kung halimbawa mag-visit po sa atin dito, maaari na din po silang mag-start na magtinda po doon sa SM. So kung meron na po ditong namumunga parang gano'n, Yes, pwede nang anihin. Yes. Ang maaasahan natin dito talaga is mga organic siya. Yes po. And walang mga chemicals na inihahalo sa mga apang abono ba yon? Tama po ba ako, sir? Yes po. Bali, ang tinuturo po natin sa KSK training program, yun pong mix na paggamit po or tamang paggamit po ng synthetic fertilizer at saka po paggagawa at paggamit din po ng organic fertilizer. Bali, ibig sabihin po nun, matututo po silang mag-apply ng synthetic fertilizer ng tama at matututo din po silang gumawa at mag-apply din po ng organic fertilizer or concoction. Ayan, so, alright. Sir, ipagpatuloy lang po natin yung napag-usapan natin sa organic fertilizer, di ba po? Yung pamamaraan ng tamang pag-aalaga ng mga halaman para safe po tayo sa ating mga kinakain ng mga gulay na dapat naintindihan ng mamamayang Pilipino o sa buong Pilipinas na yung itong sa tulong ng Mocha Farm and ng SM Foundation na itini-training natin yung magsasaka na hindi dapat sila gumamit ng mga chemicals na pampalago ba or pampapatay ng mga insekto. So dapat po ba talaga na i-apply din po nila yan sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa din sa farm, hindi lang po dito? Yes po. Yun pong pagtuturo po namin ng organic fertilizer or yung concoctions po. Bali, yun po ay maaari nyo pong gawin sa tahanan nyo lang po or maaari nyo pong gamitin sa backyard nyo or maaari nyo din pong gawing negosyo or pagkakitaan po. Dahil yun po ay organiko, hindi naman po mahirap din makuha yung mga ingredients ng ating concoctions. Maaari na din po ninyong magamit sa backyards nyo yung pong ating mga concoction. Makakatulong po ito sa inyong mga halaman at makakatipid din po kayo. Yun, so tama, no? Kaya ang mga, etong magsasaka, anong samahan ulit ito? Ang yung Normal Farmers Association, di ba po, ANFA? And yung isa pa, yung pong Busilak. Busilak na may puso. So dapat, kung ano yung ititinda nila sa SM Mall, ay sigurado na walang mga chemicals na inihalo doon sa papatubo ng mga gulay. Yes po. Alright, so ganun din po dapat na gawin ng lahat. Ano po? So, okay. So, thank you so much po, sir. And sana nga po ay magtuloy-tuloy. Kailan uli ang graduation, pahabol? Bali yun pong graduation, baka po ma-adjust pa sa date na dapat ay mag-graduation. Baka po ma-adjust, baka po gawa ng maghahanap pa po tayo ng paggaganapan po ng kanilang assessment para po sa national certificate po ng organic. Ayan. So, bilang panghuli po, mensahe pala. Sa ano? Ikaw. So, anong mensahe mo? So, ating mga magsasaka sa bayan ng Angono. Kung ano yung serbisyo pa po ng Mocha Farm.
Bali yun po, para po dun sa mga magagaling pong mga estudyante po, yun po, napakasipag po nila. Tapos po ay napaka-productive din po nila sa aming mga talakayan. At sana po ay kahit po may mga sit-in kami, okay lang po yun. Mas marami, mas maganda po. Sana po ay hindi lamang po dito matapos ang agriculture dahil ito po ay nasa buhay po natin. Sir, parang ang bata-bata nyo pa po. Bakit nyo pinili ito na ito yung inyong tag dito na magturo kayo sa mga magsasaka bilang isang trainer? Bakit farming din ang inyong pinasok? Ayun, katulad po nung ibang may gusto sa farming, ako po ay lubos na naakit din po ng ating kalikasan. Yun, bali napamahal din po ako sa kanya. Kaya po gusto ko din pong maibahagi po sa iba yung kaalaman po. Alright, thank you so much, Sir Mark. Sir Mark, 24 years old ka pa lang. Ang bata nyo pa, no, para yakapin din itong farming. Hindi po ba hindi kayo nahirapan? Bali yung sa hirap naman, ma'am, bali kung gusto nyo po ang trabaho nyo or yung ginagawa nyo, kalahati po nung task nyo ay nagawa nyo na. And di ba po kasi para doon sa mga kabataan na akala nila boring yung pagsasaka. So bigyan mo nga po sila bigyan mo po sila ng tips na ano ba talaga yung dulot na saya ng isang magsasaka. Bali yung kasing saya ay hindi lamang sa pagtatanim. Hindi dahil po dun sa mga kasama nyong magtanim. Ano po? Yung kung paano po kayo magtulungan para po matapos po yung mga gawain niyo sa farm. At yun din pong kung paano po kayo maghirap or nung magsimula kayong magbungkal hanggang sa maka-harvest kayo. Yun po yung talagang saya, yung achievement po ninyo. Yun po yun. Alright. Thank you so much po, Sir Mark. Yes po. Ayan, so narito yung president ng Angono New Normal Farmers Association or ANFA, si Danilo Tortogo. Sir Danilo, kumusta po tayo? Ito po, masaya. Excited kami sa tuwing ng Wednesday. Nandito kami sa farm. Maaga kami nagpunta kasi willing po kami matuto. Kasi ang dami naming natutunan every Wednesday po. Hindi po kami masaya pagka mayroon kaming na-miss na topic. Kaya po lagi kaming present para di po kami mapag-iwanan ko ano yung mga magagandang tuturo ng Mocha Farm. Alright. So, doon sa mga training, alin doon ang pinakagusto mo? At ano yung pwede mong mai-apply bilang isang tunay na magsasaka na ngayon? Kasi alam ko magkakaroon kayo ng certification mula sa TESDA. Yan po, yung pinaka-excited po na part dito is matanggap namin yung in situ kasi napakahirap po. Hindi po basta-basta makuha namin yung paggagastusan pa po dito, libre na. Pakiganyan nga yung sombrero. Yan, yung konti lang. Kasi para maano lang yung mukha mo. Against the light. Okay, Ulit ba, ma'am? patuloy. Okay. Patuloy po natin, Sir Danilo. Yung alin doon sa mga nai-tackle na ni Sir Mark by Mocha Farm doon sa inyong training na nagustuhan mo, na alam mo dapat mo i-apply at bakit? Ang pinaka gusto ko talaga sa sa topic na tinuro ng Mocha Farm is yun pong mga paggawa ng organic fertilizer. Pero nagawa na namin to, pero mas marami pang dinagdag. Meron na po silang dati OHN1 lang na training sa amin, meron ng OHN2. Then meron ding marami pong dinagdag, mga labs, IMO. Yun po hindi pa namin na training before. So ngayon saya po namin dahil natuto po kami paano gamitin yung lactic acid bacteria serum, tapos yung indigenous microorganism po
Baka bisado. Yun naman po talaga di pa namin alam. Dito lang namin natutunan sa training. Then, sa lecture naman po na meron po talagang nadadagdag Kahit excited po talaga, dapat po talaga matuto tayong mag-attend ko ano mga training na opportunities sa atin dahil marami pong pagkakataon o matuto pa tayo Kasi hindi man natin natuto sa ibang training, may mga dadagdag pa lalo po dito sa TESDA na napaka lalim po nung kanilang mga tinuturo. So Sir Danny, paano mo to i-apply sa ANFA yung mga natutunan mo? So dahil po natuto kami dito sa paggamit ng organic fertilizer dahil sa turo po ng MOCA, ito po ay magiging pamantayan na rin ng sasamahang ANFA na kung sino man po yung hindi tumupad sa paggamit ng organic fertilizer ay hindi po namin isasali sa pagtitinda sa SM kasi po ay iningatan po din namin ang samahan na hindi po kami masira kung sakali po pinagmamalaki po namin itong organic farming namin, so kailangan tumupad po ang lahat ng mga miyembro ng ANFA. Ayun, so bale, isa na sa mga bylaws ng ANFA, linawin ko lang na kapag may samahan kayo na hindi sumusunod at nahuli ninyo na gumagamit ng mga chemicals doon sa mga gulay, ay huwag silang magtampo dapat na hindi ninyo kukunin yung paninda nila para pambenta sa SM. Tama ba? Yan. So malinaw yung bylaws na yan. Kaya huwag silang sumama ng loob. Alright? Sir Dan, kasi kaya siguro sila gumagamit ng mga chemicals para makatipid. So alin ba mas nakatipid? Yung organic or yung mga chemicals na... Mas nakakatipid po yung sa organic kasi habang ina-apply natin sila, manatili po pa rin yun sa lupa. Tinuruan naman kami ng MOCA kung paano namin ibalik yung nahimik na nutrients sa lupa sa pamagitan ng ayun nga po, tinuruan nila yung pagtatanim ng legume. So, kung ano man po ang natutunan namin dito sa MOCA, sa training, ituturo ko rin po bilang president, ituturo ko sa lahat ng miyembro. Kung di na matatapos po yung pagtuturo namin sa mga organikong fertilizer, meron naman po kaming alternatibo, meron din kaming produkto ng sa ANFA na organic din. So kung di naman namin magawa yon, meron naman kaming nabibili sa halagang 698. Hindi na po kami mahirapan kung sakaling panay-panay ang ulan, meron naman po kaming pwedeng gamitin agad-agad kung sakaling hindi namin magamit yung or paggawa ng organic fertilizer din po. So kasama po yun sa bylaws kasi certified na po kami ng ng SEC. So kami po sa samahan namin kami po ay maghihigpit na kasi na po kami certified, tapos ganun din po sa DOST ay ISO certified po. So lahat po dokumento, lahat po na magiging patakaran ng ANFA, nakadetalye po lahat yon. So ngayon organized na po talaga kami. So marami pa po mga darating na mga, dahil nga po tinuruan kami ng DTI dahil sa pamagitan din ng SM pinapapunta sa amin si DTI para turuan kami magnegosyo. Kaya ngayon naumpisahan namin agad-agad nung Sunday, nagkaroon po kami ng mga produkto na yun nga po, kasama po yung organic fertilizer at saka yung mga iba-iba pang produkto na yun po ay para po sa samahan namin. Bibilhin din po namin yun sa kaming mga member para po magagamit namin katulad ng organic. Pero yun po ay magiging pondo rin ng samahan kasi po yun nga po, SIC registered na kami, kailangan na namin kumita at yun nga po, tinuruan kami magnegosyo. So yun po ay inumpisahan namin agad. So sayang naman po yung mga ituturo kung di namin gagamitin. So ngayon naging nakikita na po yung samahan na kumikita na po kahit papaano at magtuloy-tuloy pa po kasi sa pamagitan din po ng mga tumutulong sa amin at kami ay lalago at lalago pa. Alright. Thank you so much and congratulations. Talaga palang application din kaagad kung ano yung natutunan natin. Mula sa SM Foundation, sa Department of Science Technology, sa DTI, sa TESDA, and MOCA Farm, and
may dole. May dole pa. May dole pa Papasok. Alright. Thank you so much, Sir Danilo. tayo. Thank you po, ma'am. Nag-enjoy ka ba dito? Anong pangalan mo? EG po. Si EG. Ayan. So, nag-enjoy ka ba, EG, bilang isang kabataan na nag-training ngayon? Opo, nakikinabang po sa training sa may natuturo ng trainers namin mula from sa paggawa ng lupa, pagtanggal ng damo muna para maganon mahihanda yung lupa na mailagay ang punla o binhi. So, yun. Pero talagang nag-enjoy ka. Opo. Nakaka-relax rin ng farming. Nakakawala ng stress. Oo. So, pero ang totoo, anong hilig mo talaga? Agriculture din naman. Pero balita ko mahilig ka sa computer. Pero anong gusto mo? Nagko-computer o nagpa-farming? Bilang kabataan? Libangan na naman ang computer. Pero pwede rin naman gawing career. Ayan. So, yan ang anong panawagan mo sa mga kabataang tulad mo? Matuto ng learn as much as you can. O sige, English ka lang. Go ahead. Develop your skills early. In addition to that, I like to encourage all the young people there that further improve your skills, develop new skills so that you would benefit from them, and of course, take care of nature. Try agriculture. It's very good. It's the best therapy there is, without of course paying for professional fees. And of course, you'd benefit from it. The fruits from the fruitage and the leafy greens. You can harvest them yourself for whatever you want to cook, for self-sustenance, of course, and for the community, for the environment around you, for the people you care or the people you see every day. You could either provide them some vegetables that you'd harvest, or you could make profit of them. Make everything. Make use of everything. Take all the opportunities that you can. Alright. That's all I can say. Alright. So, nosebleed ako ha. Tagalog lang ako. Nakakaintindi ka naman, di ba? May English speaking dito. Alright, EG. Alright, EG, yung sa mga training ninyo, ano yung pinakagusto mo doon sa loob ng 5 araw na, no? Tama ba? 5 araw, 5 linggo sa every Wednesday. Alin doon ang pinakagusto mo? The best thing that I've learned so far is how we can produce organic fertilizers using the used ingredients such as garlic, ginger. I don't know what's the English name of it, pero yung for the makabuhay and chili peppers. You can use chili peppers and makabuhay for insect repellents or insecticide. Not the one that you're thinking of. Not the insecticide that is harmful for humans, but they're repellents so that they won't be consuming off our plants. And there are plenty of organic fertilizers that can either improve the immune system of the plant or make them greener or make the fruitage a bit bigger. Well, I won't take this long, but I'd like to thank the LGU and SM Foundation, as well as in cooperation with help with Mocha Farm, with giving us the opportunity to have this training where we would learn how to properly cultivate and
cultivate and agriculture our land so that we would benefit from farming and further improve our community as well as our economy. Alright, thank you so much sa'yo, Ethan Gabriel Mr. Raisa Supremo Chaser. or EG. Ito yung pinakabata. Hello. Batang isip ka mo. Opo. Tatay, anong pangalan natin? Luis Naga. Ito. Ano, teka lang. Luis Naga. Ano pong samahan natin? Samahan ng... Ano? Oh, may Alzheimer na si tatay. Pero sige lang kung anong samahan ka. Basta may samahan. Andito ka ngayon sa kabalikat sa kabuhayan on Sustainable Agriculture ng SM Foundation na katuwang ang LGU ng Angono, Rizal. At yun nga po, ang inyong trainer ay ang Mocha Farm. Ngayon po, tatay, kumusta? Ito, mabuti man. Ilang taon na po tayo? 70. 70. Oh, ang lakas. Talaga pong nag-i-enjoy po ba kayo? Oo, nag-enjoy. Ano na itulong sa inyo yung pagsasaka? Pero Tulong. talagang magsasaka kayo, hindi? Oo, tulong pa ng barangay. Ah. Sa barangay ako ng barangay San Isidro. Alright, so kaya nga po, anong benefit sa inyo ang ganito, yung pagsasaka? Ano yung benepisyo? Nakatulong ba sa inyo? Oo, nakatulong din. Ano po yung mga tulong? Tulong na katulad ng ng LGU, patapos yung mga Sa katawan suporta. nyo? Oh. Katapos katulong pa rin sa exercise araw-araw. And may nakakain. Oo. Sa edad yung 70, di ba po, naging productive pa po kayo? Alright, so sige nga po, paano nyo akayin yung mga senior citizen natin? Ay, may mga kasamahan akong senior doon sa MRF. Oh, sabi mo, ang mensahe mo sa kanila, magsaka ba sila? Oo. Gayahin ka, no? Kaya katapos mayroon din mga senior doon na nag-ano ng mga recycle ng mga basura. Doon, Alright. yung mga babae. Alright, tay, thank you. May natutunan po ba kayo dito? Oo, Ano? malaking tulong din to, dagdag kaalaman. Kaya nga, ano nga pong natunan nyo? Bigay Natutunan halimbawa. ko sa pagtatanim, dahil dati din ako manananim. Pero iba to. Oo, iba. Yung sa inyo is old style, Oo. yung traditional. Oo. Ngayon is makabago. Oo, Or so dapat umaalam pa din Alright. Thank you, tay. sige. At name Luis Naga. Thank you. 70. Kala kita dahil masipag po kayo lagi. Sir, mensahe. Kumusta? Hello po, good morning po. Good morning. Pangalan po natin ulit. Derwin Nagpawa po. Ayan. Sir, ilang taon na tayo? 56 po. Wow. Sir, nakatulong po ba talagang pagsasaka? Opo, talaga pong nakakatulong po kasi yung pagtitraining po napaka-importante po yon sa tamang pagtatanim, sa pag-aalaga ng halaman at saka yung tamang pag-prepare ng lupa. Kaya po Opo. yung training po napakahalaga po. And then yung academics na binibigay nila, no? Opo, opo. So, action, tapos sa utak. Ayun po. Kailangan pareho, no? Opo. Alright, thank you po. Ay, may panawagan po ba kayo or ano? Kaya yung mga mahilig o hindi naman po mahilig magtanim, ito po yung pagkakataon nyo po, yung pag-training po, mag-attend po ng training para matuto kayo ng tamang pag-aalaga at pagtatanim ng halaman at para mapakinabangan po natin. Alright, thank you so much po. Happy morning sa'yo, Edmond. Morning po. Kumusta ka na? Ayan, so Edmond, anong masasabi mo sa training na ito? And magpakilala po muna tayo ng sino ba si Edmond at bakit sumasama ka sa ganito sa pagsasanay? Ako po si Edmond Clata. Sumasama po ako sa mga kasi dati din po akong bata pa lang po ako, dati po akong nagpa-farm sa probinsya. Tas, maganda po ito, dagdag kaalaman bilang kabataan, kakadagdag kaalaman din po. Ilang taon na ba tayo, Edmond? 25 po na. 25. Pero di ba ano ba yung kurso mo ngayon? Criminology po. Criminology. Ayan, so may pulis tayo na magsasaka. So, nag-aaral ka ngayon, di ba? Opo. So, bakit binibigyan mo to ng panahon habang nag-aaral ka?
para po siguro dagdag din po kaalaman sa mga ano, para hindi lang naman po nakapokus sa isang ano, para malawak po yung mga kaalaman po na may apply po sa buhay. Ayan. Gusto na po. Bilang future police po, maganda din po yung yung meron kang alam sa mga pagkain na nakain mo, na kung masustansya ba yun o ano. Oo, kasi pag pulis ka dapat malakas, 'di ba? Maganda po yun sa sa kalusugan yung mga ginagawa namin dito na mga organic. Hindi po siya gawa sa medicine. Kaya Kaya maganda po siya sa katawan. Maganda din pong natutunan namin ito kasi kasi para po alam namin paano na i-apply sa sa totoong buhay. Pag nagkapamilya ka balang araw, 'di ba? So, bukod sa pinangalagaan mo ng pamilya mo bilang pulis, pinangalagaan mo din sila sa kanilang kinakain. Ayos. Medyo naiya lang magsalita si Edmond. Alright, Edmond, bilang panghuli, konting mensahe na lang. Konting mensahe po sa mga kabataan katulad ko. Maganda pong matutunan natin na habang maaga pa, na tulad nito, mga pagtatanim. Sige, okay na yun. Naiyalan talaga si Edmond. Thank you, Edmond. Ayan, ang sipag niya. Kumbaga, binibigyan ni Edmond ng time talaga ito kahit nag-aaral po siya bilang criminology. Thank you and advance congratulations. Thank you po. Eto patuloy ang pag-sexy nito Ma'am Lilin, happy morning sa ate. Ito suki na natin sa ate Aster. Ito muna si Ma'am Lilin kasi sexy. Ma'am, anong sekreto natin? Good morning, happy morning, Ma'am Larissa. Ano po, ang sikreto ko po, ito, yung pagtatanggal ng mga damo. Tumutulong ako kay tatay magtanggal ng damo. Ayan, from 70 kilos, ngayon ay 60 kilos. Kaya nga, sinasabayan mo ng pagkain ng gulay. Tapos lagi kaming kumakain ng gulay, okra. Yan ang ginawa ko ng mamaya na kasi. Oo ma'am, ang laki talaga ng ipinayat niyo po. So, disiplina na. Disiplina Tapos, sa kain. Yes, disiplina sa kain and then Tapos exercise. Gulay, tapos exercise. Yan. Alright ma'am, sa training, di ba po regular kayo na uma-attend? Alin doon ang nagustuhan niyo? Yung nagustuhan ko po yung paggawa ng mga concoction, yung ng mga fertilizer. Kasi hands-on talaga tinuturo. Yan. Ayan. Malaking tulong para kagaya sa amin na gusto talaga namin organic lang. Bilang housewife, di ba po, marami pa kayong ginagawa. So ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na housewife? Medyo may marami ka naman talagang ginagawa po, pero binibigyan mo ng time itong pagsasaka. Time management lang. Time management. Kailangan, lahat naman tayo busy kaso nga lang, kailangan isisingit natin. Lalo na kung meron kayong mga malalaking space sa bahay, kahit sa mga rooftop. Kaso hindi kami binayaan ng rooftop Kaya sa mga paso, meron kami. Kaya nakikitanim na lang kayo sa mga bakanting lupa. Actually, meron kaming tumubo lang na ampalaya sa may lagayan ng tubig, yung mga metro. Ngayon, nakapagpabunga na si tatay. So, ibig sabihin po, ma'am, sa pagkain ninyo sa pang-araw-araw, nakatipid na kayo? Nakatipid po sa gulay. Kasi hindi ka nabibili. Oo. Pipitas na lang. Nakatipid na, then healthy pa. Healthy pa. Okay, thank you so much po. Thank you, bye! Ang ating mga sikat na mga anpa, si Nanay Leo. Hello, Nay! Leonidesa Formentera. Lalong bumabata tayo. Siguro nakakain ng gulay sa pagtatanim. Pangalawa, sa konsumo sa pamilya na medyo nakakatipid. Ulitin natin, mula nung 2020 na anpa, ilang taong ka na noon? Tapos ngayon, ilang taong ka na?
64, Oh, 2020, ano ba yan? 2019, di ba? Nagtanim na rin 19, 20, 21, 22, 23. Lalong nagiging improve ang aking yung bang kakayahan sa magsasaka. Pangalawa, ang pamilya ko gusto talaga sila sa gulay. So, yun. Yung training na ito, di ba po regular kayo? So, mensahe, ano yung natutunan ninyo and ano yung feelings? Talagang apaw-apaw ang kasiyahan namin mag-asawa kasi talagang enjoy na enjoy kasi lalo suporta din ng mga gobyerno sa rin yan. Tsaka talagang enjoy talaga. Thank you. Mag-asawa po kayo, di ba? Si tatay. Asan si tatay? Ayun. Si tatay. Kanyang minamahal. Okay. So, sige po. Wala na po kayong ipaabot. Okay na. Para sa akin, kayo mga senior, lumabas kayo. Kahit sa paso magtanim kayo. Nakabawas ng konsumo. Unang-una, may tanim sa bakuran o kayo sa bakat o kayo sa tabi ng inyong bahay. Siksik mo lang yung malunggay, siksik mo lang yung mga talbos yan sa paso lang. Malaking bagay. Thank you. Alright. Master, ang ating suki at napakasipag na miyembro ng ANPA, ang New Normal Farmers. Nag-intercropping po kami, ma'am. Ano yun? Intercropping. Naglalagay. Iba po may tanim kami na talong. Tinaniman namin ng intercropping ang tawag dito. Tinaniman namin ng mustasa para habang hindi pa siya namumunga, mayroon na kaming aanihin. Mga 28 days lang po ito. So ito yung ngayong araw ng Wednesday na to. Ito yung intercropping ang tawag. Okay, ma'am. So, enjoy po ba tayo sa training na ito na handog ng SM Foundation? Opo. Pang ano na po namin ngayon, pang-anim na po. Opo. Okay. Sana po mabuo namin yung 14 days. Hanggang October po yun. Ma'am, parang bumabata tayo at gumaganda. Kasi lagi po kumakain ng gulay. Gulay na lang po ang ulam namin lagi. Oh yeah. So mga nakasubaybay ka Ate Astor, hindi ganyan kaganda yan dati. Joke. Lalo, may maganda noon, lalo pala, kumikinis. Nakakakinis ang gulay, ano? O, diba? Nakakalakas. Alright. Ma'am, mensahe na lamang po sa atin, mga ibang mga kababayan at mga kasamahan. Nakikiusap kami kung gusto niyo pong sumama sa amin, kung willing kayong sumama dito sa aming ANPA or dito sa Inki SK. Pwede pa po kasi ang mga tinatanim po namin dito, ibibenta po namin sa SM. Thank you. Ate Josie. Ay, ma'am, good morning. Yung ang treasurer ng ANPA. Yung buhok ko hindi makita. Ay. Bali, anong training na ito na ginagawa sa inyo ng Mocha Farm? Planting. Hindi, sir, hindi niya alam. Joke. Sa KSAK po ito. Hindi, ngayon, anong tawag dyan sa ginagawa nila, sir? Bali, nagta-transplant po kami at the same time, yung intercropping po yung ginagawa nilang method po. Ang intercropping is paano yun? Yun pong, halimbawa, meron po tayong main crop. Meron din po tayong ilalagay na katabi niya as intercrop po. Ibig sabihin po ay nakapaloob po sa kanya. So, bakit? Para po maano natin yung lupa. Bali, hindi po sayang yung space natin, tsaka po yung oras. At yung paglaki po nung ating crop, meron po tayong kasabay na leafy vegetable. Ayun. Tapos po, sir, may pinipili po ba siyang katabi? Bali, kung di niya gusto. Para pag-ibig lang. Hindi naman basta-basta tatabi tayo, di ba po? Yung isa pong example natin dyan is yung mani po. Huwag po nating intercrop sa talong.
So may pinipili din siya. Ayan. Hindi basta-basta. Paano malalaman? Meron po tayong tinatawag na families o plant po. Bali, dun po natin malalaman kung ano po yung pwede nating intercrop dun sa crop na available po natin. Na itinuturo niyo rin po yun? Yes po, ma'am. Kung ano-anong klase yon. Yes, ma'am. Ayun. So, ayan ha. Ang galing ha. Ma'am Josie, halika. Ikaw ang ini-interview eh. May sumasagot sa akin, ma'am. Oh, Ma'am Josie, kumusta po sa mga training? Nag-enjoy po ba tayo? Naku po, ma'am. Enjoy na enjoy kami. Lalo na ngayon kami, kahit kami pinapawisan o ang init ng araw, enjoy magtanim. So, alin doon ang pinakagusto mo na mga natalakay na ninyo at nagawa? Ay, ang ano po, ma'am, ang paggawa po ng fertilizer, mas enjoy kami doon. At saka lalo na ngayon, nagtatanim na kami. Ayan. Yung aming ginawang seedling, tinatanim na namin. Alright. Sa susunod naman po, mas maganda yung aanihin na. Sige ma'am, mensahe tayo para sa lahat. Sa lahat po ng mga nakatambay lang dyan po, kailangan na po natin ng magtanim para sa ating pamilya. Katulad ngayon, ako ay may maraming tahiin pero naisisingit ko ang pagtatanim dahil para lang po sa pamilya. May libreng pagkain. Alright, thank you. Hi. Kumusta tay? Ito yung pinakamasipag na magsasaka pero mahilig sa traditional pa rin. Pero ngayon tay, natuto ka na mula sa Mocha Farm. Ano na ang gusto mo ngayon? Traditional o itong makabagong pagsasaka? Makabago. Ayan. So at least naging open-minded po kayo ano? Unlike sa iba, ayaw naman umalis. Naninindigan sa traditional. Bakit po nagustuhan ninyo? Sige nga po. Kasi para matuto ako ng pagtanim. Ng makabago. Ayan. So dapat ang mga dati hindi man nalago. Yan ang ginagawa namin dati Ayaw lumago. Nalumago. Kapoy. Kapoy ka, ana. Kapoy kaayo. Kapoy kaayo. Kapoy. Karon, yan. Gusto ko. Kay dili na kapoy pero naay resulta. May resulta. Ato gikapoy ka, inya way resulta. Wala resulta. Ngayon, bisan gikapoy ka naay resulta. O niya, tayo nakatabang ba ito sa malaking tulong yan. Malaking tulong yan sa akin, sa mga anak ko yan. Dami yan. Magtanim. Pinagkakakitaan talaga, no? Tay. So, tay, gagamit ka pa ba ng mga chemicals? Hindi na. Ayan. Kasi nakapag-harvest na nag-aaral naman tayo, di ba? Ayan. Nagbago ang pananaw ni tatay, hindi ganyan. Dati ang sarado eh, ayaw makinig, no? Ngayon ayaw niya nang gumamit ng mga hindi safe. Gumawa na tayo na. Tinuro ni Sir. Ang galing. So tay, ang mga maipapangako nyo na ngayon ng mga ibebenta ninyo sa mga bumibili ng gulay ay safe. Tama? Tama. Walang chemical. Ayan. Organic natin ang gagamitin natin. Alright. Tay, ilang taon na po tayo? 63. Wow. Kumusta ang kalusugan? Malakas? Okay lang. Malakas o maraming sakit? Malakas. Malakas. Wala pa, wala pa naabat. Tay, nga po, di ba dati po doon kayo sa probinsya? Tapos, ngayon, bakit kayo pumunta dito sa Maynila? Di ba magsasaka ka din kayo doon? Ilang taong ka nang magsasaka? Maliit pa yung mga anak ko magsasaka na yan. Ayan, pero po... Malawak yung lupa namin doon sa Samar. Pero po, dahil natuto na kayo ng makabagong paraan ng pagsasaka, saan kayo mas masaya? Ngayon o noon? Dito. Ayan. Iba pa rin ang may kaalaman, ano po? Iba ang may kaalaman. Kaya gusto ko, matutugod ako. Ayan. Ang pagtanim. Kaya hindi hadlang ang edad na, di ba po? Okay, so, tayo, mensahe sa mga kaedad na tulad mo na magsasaka din na nananatili sila sa traditional.
So, ano ang ibibigay mong mensahe, payo sa kanila? Ko sa kanila, gawa yung ginagawa namin eh. Gaya, magbumaya sila yung pagtatanim. Kasi hindi mahirapan yung pagbibilid, di ba? Mas maganda ang sarili nim tanim. Yun lang. Ayan, so parang ano po na maging open tayo sa mga makabagong turo. Huwag manatili sa nakaraan. Nakaraan is nakaraan na. Nakaraan. Alright. Tatay Rodrigo. Yape? Yape. Alright, Tay. Thank you so much po. Thank you. Ayan, eto si Joy. Bilang housewife. Joy, ano yung nagustuhan mo sa training mula sa SM Foundation and yung bigay ng LGU and Mocha Farm? Loads of information tungkol sa tamang paraan ng pagtatanim. So, hindi lang bara-bara. Dapat kailangan merong tamang measurement para mas maganda yung tubo ng halaman. Thank you so much. Para halos kayo na, ang ganda. Ngayon, Joy, bakit nagustuhan mo to, yung pagsasaka bilang housewife, and 3 yung anak, diba? And, ayun, so, bakit nag-enjoy ka ba? Oo, sobrang nag-enjoy ako dito. Aside from yung friendship na nabuo na namin magkakasama, napakaganda pa dito sa physical health, mental health, and emotional health. Tama. Ganon din sila. Ako din sa Kakakov. Ay, thank you. May mensahe ka pa ba para sa mga katulad mo na housewife? Ayan, halina. Magtanim na tayong lahat. Tingnan niyo po yun. Para makatulong sa ekonomiya, makatulong din sa health natin. Thank you. Hi! Kumusta? Ganun pa rin. Ilang taon na po ulit tayo? Mag-65 na. Yan, Tay. Tanong ko kasi noong nung eto, di ba, first time nyo to na may training? Oo. Ayan. Nagustuhan nyo? Oo. Bakit? Nagustuhan ko, maraming natutunan, Halimbawa? dagdag kaalaman. Halimbawa, pagtatanim, pag-aabono, kung ano yung dapat gawin sa pag-aabono. Marami kaming natutunan. Ayan, so 'di ba po from the jeepney driver, tapos naging magsasaka ka dahil do sa pandemic, 'di ba po, na nabuo yung ANFA. Pero walang training gaano. May training naman mula sa Department of Science Technology. Tapos, eto kasi ngayon is actual naman, di ba po? Ngayon, ano yung natutunan mo doon? Ay, bukod sa nabanggit mo pala, ano yung masasabi mo pala na bilang magsasaka na ngayon? Eto ba'y niyakap nyo na ba ng gusto? Or balik kayo sa pagiging driver? Or what? Anong benepisyo sa buhay nyo? Ang benepisyo talaga sa aking pagtatanim. Urong tayo doon, maingay sila. Yan, sige po. Ibig sabihin, sa aking pagtatanim, parang na-convert na rin siya doon sa aking pagmamaneho ng jeep, na ibig sabihin yung hirap ng pag-jeep parang kapariho lang. Kapariho lang ang hirap, pero ang ano kasi dito sa pagtatanim, ibig sabihin marami kang matulungan. Isa yung mga kabataan natin ngayon na sila sana ay gumaya sa ating mga matatanda. Ibig sabihin mayroon silang makuhaan ng experience kung ano yung bakit kami nagtatanim, kung ano yung dahilan. Yun ang inano ko. Yeah, sir, nakasubaybay kasi ako sa inyo, no? Lalo ka na. Marami akong napansin ng pagbabago sa inyo, sa pananaw, sa buhay, physically, ganyan, mentally, emotionally. So, dati kasi natagpuan ko kayo ni ate,
very emotional, tapos very ano. So yun po ba'y nakatulong yung samahan etong pagsasaka? Malaking tulong ang ibig sabihin kasi nung araw, hindi ako ano sa bahay na permanente ako sa bahay. Kaya yung baga sa ano yung ano ko nasa labas. Hindi sa loob ng bahay. Hindi ko makuha-kuha kung ano talaga ang dapat gawin. Eh ngayon kaya ako ibig sabihin nung ako hindi pa dito sa jeep o sa taniman, gulong-gulo ang isip ko, parang anuhin ko pag ano ang pagdala sa tungkol sa bahay. Kasi di ba pag nag-drive ka ng jeep, alikabok, nasa kalsada ka lang lagi. Parang ganun lagi wala yung ka sa bahay lagi. Ibig sabihin yung pamamalakad sa bahay, hindi mo nagampanan. So unlike ngayon, balance ka na. Magkasama pa kayo ng asawa mo. Asa ng asawa mo na, ayun. Nung araw kasi kayo lagi. Saya ko sa labas hindi sa loob Oo. Parang, tapos diba? nakakakain ka pa ng sapat, mga gulay pa. Doong araw, nag-jeep ka kung ano-ano lang. Kaya po, ang laki po ng binaga ng inyong aura, unlike before. Kaya nga, ibig sabihin, exercise na nakatulong pa. Ayan. Alright, thank you so much po, sir. Ay, tatay, Cesario Formentera. Ayan. Thank you, Tay. Tatay Edgar, Ano po? Vice President. Tay, ano po yung masasabi niyo sa training? Ay, natutuwa ako at kumbaga sa ano, dagdag kaalaman sa akin. Sa amin. Yan. Malaking tulong po para sa akin. Alright. Ilang taon na po tayo, Tay, ulit? Para sa akin po Ilang taong ka na po ulit? Ay, nung ano siya is 69. Oo. Ngayon? Ngayon 69 na ako ngayon. 69. Alright. So, Tay, anong mensahe mo sa lahat? Sana, kung ano kasi magtambay sila sa magmaritesan, tutukan na lang nila yung pagtatanim. Nakakatulong pa. Okay. Yun na po, ma'am. Thank you. Happy morning. Happy morning, Ma'am Noreen. Ayan, alright. So, dito yung area na to, ito yung dito ginaganap yung training ng mga magsasaka na Angono Rizal, kaya puntahan natin. Parang star anise. Pero po ito ay ano lang, cuttings lang. Meron na tayong ano po? Turning, ano po? Level up na talaga tayo. Palit mo sir, wala na yan. Nauubos na ako. Papadami po muna natin. Para saan? Nasugat sa puso. Mark, para saan po ngayon yung ginagawa natin? Bali, ito po ay second phase na. Ito po yung OHN1, which is for animals po. Ito naman po yung OHN2. OHN2 na po ito. Ito po yung second phase ng OHN. Ito po ay bawal na po siya sa hayop. Ito po ay para sa insect repellent. Patay na talaga. Na organic. Yes po, ito po ay organic, and ito po ay repellent, and at the same time, ito po ay nagbo-boost ng immune system po ng halaman. Okay. Sir, paki-isa-isa na lang. Ano yung mga inihalo po dyan? Bali, dun sa phase 1 po natin sa OHN1, meron po tayong luya, tapos bawang, molasses, at vinegar. Tapos sa second phase po natin, meron na po siyang additional ingredient na makabuhay at sili. Tapos lalagyan din po ulit. Bawat may mga dates siya. Hindi yung sabay-sabay. Yes po. Alright. Tapos po ay ito na po, an additional 10 days na po ito for fermentation po para po sa ating OHN2. Oriental Herbal Nutrient 2. Ito po ay 1 pa lang. Okay. So ano yung inaalis mo dito? Ngayon po, ito po yung label ng OHN1. Papalitan na po natin ito lahat ng label ng para sa OHN2.
So yan po ay pamatay sa mga insekto na organic. Ito po ay insect repellent. Insect repellent. So ito na, papalitan na siya. Hanggang kailan po yan? At kailan pwede, 10 days po before harvest. Ini-spray lang din po siya. Yes po. May sukat din sa tubig. Ay sukat siya sa tubig. Before Pwede na pala kayong gumawa ng sarili niyong insect repellent. Tapos, apply niya sana yun. Okay? Ayun, isa pa, sir. Ano naman po ito, sir? CN... OHN. Ito po yung immune booster po para sa mga tayo po. Sa mga alaga pong manok, kambing, baboy, baka. Iba. Pwede po yan. Yung una yan. In one. Ayan. So, ulitin po natin, sir. Anong tawag po nito? Yan po yung OHM. OH2. Pamatay. Hindi ko nadala yung Oriental Oriental Nutrient. Tataboy lang. Oo nga. Kasi, di ba, wala ng insekto. Gamit din naman sila ba? Sa iba? So, tataboy lang. Tataboy lang ang So, doon lang sila sa iba namang manggulo. Sa ibang manggulo pag walang spray. Sa magugulo lang. Dapat magsama-sama ang magugulo. Diba? Iba naman yung ang panaboy naman nila. 23. 23 nga. Ano pa yun? 7 days? May 31 ba? Patay. So, naintindihan. May 31 Sino nakakaintindi? Nakinig. Pinatay yung mga tao. Sir, nagkakaroon po sila ng mga copy niyan. Para hindi nila makalimutan. Sir, ilang days po? 10 days. 10 days na. 903. 2? 10 days to. May wala ay 30 lang ba ngayon? May 31. May 31. Ito. May harvest tayo. Tapos batch number. Sabay ko sa ano? Sabay ko sa So, yan Alpos. yung kanilang Alpos na insect repellent. Isa sa mga natutunan ngayong araw na magsasaka ng Angono Rizal mula sa Mocha Farm. Yun. Kaway-kaway. Thank you. Video yan. Happy morning, Miss Horizon Chaser. Ngayon, Happy morning, Miss Horizon Chaser. Dapat ay maintindihan natin. Kung sakali na implemento ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ano po ang kaibahan natin sa ibang mga ganitong Horizon? So, nangangailangan po ng tulong ng federal. Happy morning, Miss Horizon Chaser, and I thank you for... Happy morning, Miss Horizon. Thank you very much for coming. Happy morning, Miss Horizon from Muntinlupa National High School. Miss Horizon, kailangan ka maghanda kasi ang ating Pilipinas ay pwedeng bisitahin Bagyo, Lindol, pagsabog ng bulkan at tsunami. Maghanda ka at palitinin ng mga mahal sa buhay at isama mo na yung mga listeners. Morning, Miss Horizon. Miss Horizon Chaser. Happy morning! Happy morning, Miss Horizon Chaser. Happy morning, Horizon Chaser! Miss Horizon Morning, Miss Horizon. Galing naman yung Horizon! Happy morning, Miss Horizon. Sir, magbigay po tayo ng mensahe para doon sa mga negatibo pa sa pagmimina. Okay. Englishin ko na lang po. Tagalog din, sir. O sige, English, Tagalog. Kasi yung mga... Base po sa salita